Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Bakit yumuko ka? Ikaw naman? Ayan. At hindi lang po yan, magandang umaga po at 25 po ngayon ng Marso 2025. Yan. At naku, napakalapit na matapos ang buwang ito. Alam nyo, parang ang bilis ng panahon. Ano kayo nangyari? Siguro excited lang tayo sa mga bali-balita at napakaraming balitang magaganda at pangit, di ba? At naku, tantanan nyo na ako mga fake news. Naku, wag na kayo magpadala sa akin. Punong-puno na yung cellphone ko. Pero fake news naman, sabi ng aming newsroom, no? Ay, alam nyo ho, yung mga batang nasa newsroom namin, talagang batikan yan sa pagtitingin ng fake tsaka yung hindi. Kaya salamat, Jen, Patrolia. Well, anyway, alam nyo, maraming salamat sa lahat ng mga nadadaanan natin. Salamat din po sa mga talagang napakarami hong mga diskusyon. Alam nyo ho, huwag kayong mag-away-away kasi importante po dyan ay magkakasundo ang mga Pilipino. Huwag kayong mag-away-away kasi mga pinag-aawayan ninyo ay hindi naman kayo kilala, di ba? At the same time, hindi na nga tayo kilala, mag-aaway pa kayo, baka naman magkulang ang ngipin ninyo. Wag naman sana. Ang sa atin lang po, hindi natin dapat pag-awayin yung mga taong nakaupo sa gobyerno. Okay na po yan na meron silang mga discussion. Okay na po yan na sila po ay nagtatalakayan tungkol dun sa mga bagay-bagay na mga tama o mali. Pero alam nyo, napakarami hong mga swerte, no, na sinasabi nga ho ang iba dyan. Pero sana ay magkaintindihan naman ho tayo. Alam niyo ho, noon kasi yung intention talaga is magkasamang muli ang dalawang panig, di ba? Magkasamang muli ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Pero sa ilang pagkakataon, maraming mga bagay-bagay na hindi nag-aayon sa kanilang kagustuhan. Kaya po, ito po ang nangyayari. Okay? Ayan. At syempre, tayo nga po ay nag-aalala din sa mga sitwasyong nangyayari ngayon dahil sumasabay po ang pagtaas ng gas, pagtaas ng kung ano-ano. At hindi lang po yan, meron ng mga ilang bagay na pinagkakaisahan ng ating mga kapatid sa hanap buhay, di ba? At yan naman po ay kinatutuwa rin ng iba dahil talagang sila, balita lang sila na balita, okay na yun, di ba? Pero alam nyo po, yung mga laging nagagalit dyan online, nagagalit sa radyo, sa TV o whatever, ay dapat po ay nagkakaisa po tayo. Huwag kayong masyadong magalit kasi bawal na bawal ho ang sakit sa puso, bawal na bawal ho ang mga bagay-bagay na hindi pagkakaanuwaan tapos pinadadaan sa online, di ba? Medyo hindi na ho maganda yon. Alam nyo ho, mas nakatutuwa kung ang ipapasa natin o ang ibibigay natin ay mga solusyon sa mga problema. Yan po yung ginagawa ngayon ng ilan nating mga grupo, kamakailan lang o kahapon siguro nag-start yung iba na tigil pasada, no? Pero sabi nila, kawawa naman tayo. Sa pagsali natin sa isang grupo, eto nagsisisi iba talaga dyan sa pagsali natin sa isang grupo, dahil sumali tayo, kailangan tayong makisama, pero nasaan ang problema? Nasa kanila kasi tumigil sila sa pasada. So what happened? Sila po ay walang kita. Kung 3 araw yan, isipin mo 3 araw na walang kita, saan nila kukunin ang kakainin nila sa loob ng 3 araw? Alam nyo, pumalya ka lang sa 1 araw lang. Pambaon sa eskwela, panggastos ni nanay para dun sa kanilang pang-araw-araw na buhay, o kaya naman po, pambayad sa ilaw at tubig. O ayan na,
3 araw kang hindi babiyahe, pero hindi nila kasalanan actually yun kasi po napagkasunduan po yan ng grupo. Siyempre, once na sumali ka sa isang grupo, kailangan sumunod ka sa kanilang mga patakaran, sa kanilang kagustuhan. Pero ang tanong, ito bang mga grupo na ginagawa po ng iba nating mga kababayan ay makakatulong po ba sa pagyaman ng bansang ito? Ang grupo po bang ito ay makakatulong sa mga driver ng ating mga kababayang pampubliko, di ba? Ito po ba ay makakatulong sa mga, sabihin na ho natin dun sa mga sa mga let's say itong mga kababayan natin na nagsisikap, di ba? Yung iba nag-a-abroad di ba? Tapos sa pag-abroad nila, napasama pa sila sa kung ano-anong mga grupo, di ba? At bigla na lang silang isasama, whatever. Yung mga ganun ho kasi, ay choice po ninyo yan. But, see to it na ito po'y nakakatulong sa sitwasyong nagaganap. Huwag po sana tayong magbigay ng mga hatred, na kung ano-anong mga words. Alam niyo, minsan hindi na rin maganda kasi unang-una, sino ba yung sinisigawan natin? Sino ba yung mga tao na pinagagalitan natin? Di ba kapwa Pilipino din natin? Kung ang tingin natin, mali po yung mga bagay-bagay, siguro much better na ipanalangin po natin, lakasan po natin yung panalangin natin, guys. Bigyan po natin ng pagkakataon na manalangin tayo at makiusap sa mahal na Panginoon na sana gabayan tayo sa araw-araw at sana ibigay po nila yung mga hinaing na hinihingi ng taong bayan, yung mga hustisya na sinasabi nila o kaya naman yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay tama. Yun po ay isang magandang paraan para po tayo ay mawala ng stress. Alam nyo po ba, yung sobrang galit natin, pwede po natin ikamatay yan. Alam nyo po ba yan? Ewan ko lang kay Mener kung sang-ayon siya. Nakakamatay ba yung galit? Yeah. Nakakamatay ba yun? Oo daw, nakakamatay yan. Kaya yung masyadong magagalitin, nako, ingat-ingat po kayo. Okay, narito tayo sa ilang balita, no? Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagampanan ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ang kanilang tungkulin para sa mas makatarungan, maunlad na Bangsamoro. Ayan, ito yung sinasabi natin. Meron silang pinaplano para sa ikabubuti. Ang ikauunlad po kasi kapag nag-isip tayo sa ganyan, yan ay isang bagay na mabuting imahinasyon ng isang tao, isang grupo para anuman ang naging problema dati ay may ayos nila. Sa kanyang mensahe matapos ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng BTA sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang mga ito ang nagsisilbing instrumento para sa paglikha ng kinabukasang itinatag para sa Bangsamoro people. Ayon sa Pangulo, masyado nang matagal ang conflict o gulo sa Bangsamoro pero dahil sa BTA, kumpiyansa siyang maipagpapatuloy ang pagpapatupad ng bawat kasunduan para makamit ang tunay na kapayapaan sa relihiyon o sa rehiyon. Yan. Alam niyo matagal na talaga yan. Noon pa talaga, maliit pa ako talagang away na to, di ba? Pero kahit papano ay nakikita na natin sila ngayon sa NCR, di ba? Nakikipag-usap, nakikipagdialogo, at yung iba sa kanila, nagbalik normal buhay, di ba? Hindi na sila sumasali sa mga kaguluhan. Alam niyo minsan kasi sa mali nating desisyon, kita niyo yung mga matatanda natin na talagang likas na matapang ay sumasali sa kaguluhan na kung minsan tayong mga kabataan o mas bata sa pamilya ay nagsisisi sa pagkawala ng isang matanda na kasama natin, di ba? Hindi natin papayagan na sila po ay mawala dahil sa kanilang ipinaglalaban, pero yung pinaglalaban po nila, hindi naman po nakamit ang hustisya, di ba? So kung magiging mahinahon tayo sa ating mga kilos, sa ating mga gawain, makakatulong po tayo. Matutumbok natin ang mga bagay-bagay na dapat nating maramdaman o malaman, di ba? At yung sobrang galit, baka mauna pa ho tayo dun sa ating mga pinagagalitan. Diyos ko po, wag naman po sana. At sana po ay humaba pa ang buhay natin. Marami ho tayong mga hindrance. Kita nyo, pandemic na lang, sayang na sayang yung taon natin Ilang taon tayong nagtiis sa pandemic, di ba? At ngayon pa lang ho tayo bumabangon. Tapos panibagong aberya na naman. At hindi lang po yan pati yung bagyo, yung mga pagbaha, kakulangan ng pagkain. Yan po ilan sa mga problema ang kinakaharap ng bansa na sana po
ay magtuloy-tuloy yung paghanap sa, sabi nga, solusyon. Yan, yung mga solusyon yan ang importante sa atin. Okay, at sabi nga po, naniniwala ang Pangulo na hindi imposible ang kapayapaan basta't magtutulungan ang lahat. Mayroong 79 na bagong miyembro na pinanumpa ng Pangulo. Kasabay ng panunumpa ay ang seremonya para sa pagtatapos ng Ramadan ng mga Muslim. Ibig sabihin nito ay tapos na rin ang pag-aayuno o breaking of the iftar at nagsalo-salo sa pagkain sa pagdubog ng araw. Nakiisa at nakisalo ang Pangulo sa pagkain ng hapunan kasama ang mga kapatid na Muslim. Alam nyo, nakakatuwa ho yung ganyang pakikisalamuhan natin sa pagkain ng mga Muslim. Alam nyo, yung mga kapatid natin, ang sasarap po ng luto nila. Natikman ko po yan na meron hong mga nakabudbud na malulutong na nyog, na kung saan yun, isa yun sa nagbibigay sarap. At natikman din po natin yung masasarap na luto po ng ating mga kapatid. I-try nyo yung tikman yan at maaari pong magustuhan din ho ninyo at alam nyo ano rin sila, health conscious din sila. Yan. Siyempre, sa ngalan yan ni Attorney Ferdy Topacio, kita nyo naman yung ating kapatid, marami hong mga natitikman sa buong mundo Umiikot si Attorney Ferdy Topacio sa iba't ibang lugar kung saan lahat ng klase ng pagkain ay natitikman niya. Yun yung magandang advantage sa ating kapatid. At hindi lang po yan, sana po ay magtuloy-tuloy yung magagandang balitang nadadala po niya dito sa atin. At hindi lang po yan, yung mga kababayan nating merong magagandang bahagi na pwede yung i-share nyo na. Huwag yung mga galit ninyo, kasi yung mga galit ninyo, narinig na po yan. At anyway, yung galit po naman, lahat po yan ay may katapat na solusyon. At hindi lang po yan. Ang alam naman ho natin na ang dakilang lumika ay naghahanap din ng magagawang paraan, wagamat hindi natin siya nakikita, di ho ba? Naghanap po siya ng magandang paraan na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yung pagkakawatak-watak, wag mo natin pahintulutan, mga kaibigan. Magsama-sama tayo dahil alam nyo, para matikman ng ating mga next generation na tayo'y iisa lamang. Well, sa ilalim ng bagong, palalawigin na rin daw ang operasyon ng LRT1 simula bukas. Good news to Kasi mas gusto kong sumakay ng MRT. Malamig na. Sabi nga makikita mo lahat yung mga lugar na hindi natin nakikita, di ba? Nadadaanan na natin. Yan. Maganda ho yan. At sana, try nyo. Maganda po ang LRT or MRT. Anyway, ayon sa Light Rail Manila Corporation, ito'y bilang suporta sa panawagan ng Department of Transportation na makapagbigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero. Well, sa ilalim ng bagong weekday schedule ng LRT1, ang dating alas 10 ng gabi na huling biyahe ng tren mula Dr. Santos Station ay magiging alas 10:30 na ng gabi, habang 10:45 PM naman ang huling biyahe mula Fernando Poe Jr. Station. Meron na palang ganon. Okay, hindi ko pa alam yan Una nang pinalawig ng 1 oras tuwing gabi mula Lunes hanggang Biyernes ang operasyon ng MRT3. So, good news yan kasi yung mga umuuwi ng mga late, di ba? Pag late kayong umuwi, syempre, medyo delay kayong makakasakay. At lalo na kung maraming tao, yung mga yung mga panahon na nag-aagawad. Panahon na, sabi nga po ito yung pagkakataon na talaga namang rush hour. Kailangan talagang makauwi. Yung iba talagang pag-uwian, excited, di ba? Syempre, pagod na pagod ka na. Tapos, iniisip mo rin, ano kayang madadala mo sa pamilya mo, di ba? Usually, ganun lalo na yung mga nanay. Yung mga nanay po, natutuwa naman po sila. Pasensya na kayo, nagdadry yung aking lips, no? Pasensya na. Kasi, panay naman inom natin ng tubig. Pero, hindi maiwasan. O siguro sa init o lamig ng panahon. Well, anyway, tayo, dapat lagi tayong, ready sa ating mga schedule, yan, para hindi tayo mamroblema sa pagtakbo doon, pagpunta rito, di ba? Yung mga ganon. At,
Well, thank you sa mga friendship natin. Ayan, yung piloto natin wala, nag-abroad. Pasensya na kayo. Ayan. Siguro pagkatapos ng kanyang mga ginagawa sa abroad, nagdatingan yung mga kapatid niya, babalik din ho yun. Yung mga nagtatanong sa akin kanina, no? Anyway, dapat meron tayong guest Hindi ko lang alam kung makokontak pa yan si Doktora Valiega. Yan po ay may bahay ni Judge Valiega. Ayan, acting judge, no? Okay, so hintayin ho natin ang ilang kaganapan ngayon. But anyway, hindi lang po yan. Sinabi nga rin po, ito na. Meron nung bago, no, ibinida ng palasyo na mayroong 224 na mga proyekto ang pamahalaan sa ilalim ng Public-Private Partnership Center. Yan, good news yan. Yan ang magaganda kasi bakit po? Kabilang na dito ang ilang mga paliparan kagaya ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport at ang Metro Rail Transit Line 7. Yan. Uy, talagang nirarush na nila. Congratulations, guys. Oh, Kasi, yeah. nakikita na natin, ka-winner ha, sabay tayo. Kaya, hindi ko lang alam. Anong oras ka ba umuwi? Yan. Hindi natin alam. Anyway, sa press briefing ho ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pinagsusumikapan ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Sa katunayan, anya, may ilang proyekto nang inaasahan na matatapos ngayong taon hanggang 2026. May ilang external factors lang anya na nagiging sanhi ng pagkakaantala ng implementasyon tulad ng issue sa right of way. Nako, sana pumayag na to. Ano ba naman kayo? Alam nyo, sa totoo lang, kaya tumatagal ang mga proyekto ng gobyerno ay dahil dito sa tinatawag na right of way. Dapat itong right of way. Pagbigyan nyo na, makita naman nating maganda ang Pilipinas. Alam natin yung mga may-ari niya, syempre kahit papano, may edad na, patikimin nyo naman kami ng sarap ng buhay. Yan, wish ko lang, no, dun sa mga may-ari ng right of way na yan, yung kalupaan na yan. Anyway, na tinutugunan naman daw ng pamahalaan. At maalala na naging private sector advisory council meeting noong nakalipas na linggo. Inaprobahan ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon ng PSAC na bumuo ng right of way office. Yan. Asa ka pa. Asa ka pa. Oo nga. Ay, please lang. Hindi, alam mo, mas maganda ka umasa kaysa hindi ka umaasa. Yan. Kasi pag hindi na tayo umasa, medyo mahirap yan. Ibig sabihin. Sana all. Ayan, hindi na tayo effective yan. At saka, alam nyo guys, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga nagbabagong sibol, kayo po umasa ng magandang buhay. Huwag yung laging malungkot, huwag yung laging disappointed, huwag yung laging negative, yan. My God, I wag. hate trucks. Oh, tama. Tama yan, Daniela. Kala ko si Daniela. Anyway, alam nyo, ang atin lang naman. Hindi. Ang sinasabi ko lang, wish ko lang, no? Kasi alam nyo, pag yan talaga ay hindi natin sinuportahan at tayo tuloy-tuloy nagagamit ng mga ipinagbabawal, ayan, medyo, alam nyo naman, mahirap, makalimot. Sana po, sana, winner, lumaki yung utak natin, wag lumiit. Alam nyo po ba guys, kapag ang utak natin ay lumiliit, ibig sabihin po ay kukulangin na tayo sa isip. Tama. Pero ang isip natin kapag nananatiling malusog, lumalaki, wag lang lalabas sa utak. Well, yan naman po ay wish lang natin. Pero maganda yung mag-wish tayo ng ganyan, no? You know why? Pag tayo po ay laging, parang si ano din yan, si Hana, yan. Yung mga nandiyan dyan, ayan, si Kuya Winner. Siyempre, yung mga kasama niya magaganda rin Oh, dyan. yeah. Marami tayong mga pangarap sa buhay na gusto nating marating, di ba? Gusto nating mapuntahan, di ba? Kagaya na lang, ayan, kagaya na lang ng aking friendship, ayan, si Tita Dali. Uy, panay ang pasyal nyo ng boyfriend mo, Tita Dali. At wish ko lang. Sabi mo, isasama mo ako, ba't bigla ka nawala? Ayan, si Tita Dali and friends ng Big T, North Sagaray, Bulacan. Mabuhay kay John. Hindi pala Big T, sorry. Tigbi. Ayan, Tigbi pala. Ba't nga pala Big T? Magka-sounds di ba?
Okay, at syempre, Nanay Takang, Tatay Takang, pasensya na kayo Medyo ngayon lang nakakapagsalita. Alam nyo guys, yung mga kaibigan natin, mas binibigyan ko ng priority kapag nandito si Attorney Topacio. You know why? Alam naman ho natin, napaka-busy niyang tao. Kapag hindi ako nagsalita, ibig lang sabihin, ginigiveaway ho natin si Attorney Topacio. Kaya yung iba sabi, bakit di raw ako nagsasalita? Natural ho yun kasi mas marami ho siyang update na maibibigay dahil galing po siya sa ibang bansa, di ba? Bigyan natin ng daan dahil ito naman ho ay alam niyo naman yung programa namin, Yes, Yes Show Topacio, na lagi pong nagpapaalala ng mga kaganapan ho sa kanyang mga pinupuntahan. At kahapon nga po ay in-update niya tayo sa kanyang mga ginagawa. Kaya po, huwag kayong malungkot at huwag kayong mag-alala. Pag hindi ako nagsalita, hindi ibig sabihin na hindi ko siya gusto. Hindi ho. Ang point lang dun pinapakinggan ho natin ang bawat word na binabanggit ho niya. Alam niyo, napakahalaga nun para sa akin kasi isang Attorney Ferdy Topacio ang ating kasama na talaga namang maglilingkod sa bayan ng totoo. Kaya yan ho atin pong pinag-aaralan, di ba? Kaya yung mga sabi gano'n patiro, hindi ho yung mga nagtatampo dyan, wag kayo magtampo. Usapan namin ni attorney yon. Pag importante, talagang hindi ako sumasabat sa kanya. At least, naman ako nagre-react naman ako paunti-unti para lang at least ay malaman ho natin ano ba yung mga bagay-bagay, di ba? Yung mga legal matter na dapat natin pag-aral. Kaya yung mga nagbabash, yung mga natutuwa at hindi natutuwa, welcome po kayo guys dito sa ating programa. Huwag ho kayong mag-alala, no? Maganda ho yan, nagre-react kayo, happy na ako dyan. At hindi lang po yan, no? May mga bagay na dapat ho natin pakinggan sa tweet-tweet na iba-ibang pangyayari, no? Sa buhay natin. At hindi lang ho yan, kung mapapansin ho ninyo, dati po, ang akin pong mga gustong pakinggan lang, yung Pampilipinas lang. Ngayon po, hindi na. Talaga napakaganda ho pala pakinggan ang mga Pilipino na nasa ibang lugar din. Napakarami ho pala nating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, na kung saan ang halos lahat sa kanila ay may mga pamilya na, di ba? May pamilya sila doon sa ibang bansa na kung saan ikinalulugod natin. At at least, nagiging maganda ang buhay nila, di ba? At least, nagiging masaya sila. Okay? So, mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan na ating himpilan dito sa DWIZ. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:32 ng umaga. Okay. O nga pala, no? Alam nyo mga kaibigan, marami tayong mga nakikitang mayayamang tao sa Pilipinas. Yan. Alam nyo, ipagmalaki natin sila, you know why? Kasi sila po ay nagmula rin sa hirap na kung saan pinagbutihan nila ang kanilang kabuhayan. Yan. Walang sinayang na sandali, no? Sana tayo, no? Sana all, di ba? Si Winner din ganyan din. Yayaman din yan. Kasi mabait yan yayaman din yan. Well, alam nyo, proud lang ako. Hindi, Winner, proud lang ako kasi yung pinakamayaman, baka hindi natin alam kung sino-sino sila, no? Alam nyo po ba, meron akong hinanda rito, 20 pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ang alamin lang po natin ay ano po kaya, kilala nyo ba sila? O sabihin na lang natin, ito galing sa Forbes magazine, no? Kung saan kaya po natin ipinagmamalaki dahil alam nyo naman, sabi ng iba, ipagmalaki natin ang kapwa natin Pilipino, di ba? O kaya naman Chinoy, kasi yung iba talaga, halos lahat, yung iba Chinoy talaga na may lahing Chinese, may lahing mga Tisay, Tisoy, di ba? Mga ganun po. But anyway, ang importante dyan, sila po ay namuhay ng napakatagal dito sa Pilipinas. Yan ang importante dyan. Well, anyway, mga kaibigan, dahil top 20 ang hinanap ko, so meron tayo dapat na yung pinaka 20th, yan, yung huling-huli sa linya, 20th.
Ayan, ang kanyang net worth ay 51.9 billion. Oh, di ba? Yan ang net worth niya. At siya po ang may-ari ng Wilcon Depot. Ayan, take note guys ha. Pag sinabi talagang alam niyo naman, paborito kong bilihan niya ng mga tiles, mga ganun eh. Anyway, natutuwa lang ako kasi kaapelyido niya yung sikat na na doktora, di ba? Si William Bello. Ayan. Si William Bello po ang ika-20 pinakamayaman dito sa ating bansa. At yun, kailangan alamin din natin na marami po pala tayong mga hindi pa kilalang tao na bagamat yung iba na mayayaman ay mga sikat, di ba? Pero ang atin lang po ay siguro ito yung panahon na tayo pong lahat ay may chance pa na makapagsikap. Ito naman chance natin, habang buhay lang naman ho tayo, wag naman tayong masyadong maging ganid, di ba? Yung iba kasi akala nila habang habang buhay talaga, di ba? Pero pagdating ho dun sa mga way na, syempre, alam naman ho natin na napakaswerte ng mga anak kapag ang kanilang magulang ay maraming na-invest. Pero syempre, kung sino yung next, di ba? Yun ho, nakakamana. Oo, di ba? Swerte nila, di ba? Ayan. Ayan, si Winner naging babae. Magandang babae. Well, anyway, ang ika-19 naman po, ito ika-19 na pinakamayamang tao sa Pilipinas. Aba, dapat nating alamin, siya po ay mayroong net worth na 53.3 billion pesos. May-ari po siya ng Udena Corporation, Dito Telecommunication, at Converge. Walang iba kundi si Sir. Ay, sabi ko na nga ba kapag ganito talagang pangalan, mayayaman to, guys. Tandaan ho ninyo, lahat ng may pangalang ganito. Ang number 19 ay Dennis. Uy, yan. O, diba? Yung mga Dennis, mayayaman yan eh. Marami akong kilalang Dennis, guys. Alam nyo, sa pangalan pa lang hindi naman literal, no? Sa pangalan pa lang, pag Dennis ang pangalan mo at ikaw ay nagkakamal ng maraming kaalaman, yan po ay pinakamayaman ng maituturing. Okay? Sana Yes. 18 naman, ito yung kasama to sa 20 sa 20 pinakamayamang tao sa Pilipinas. Yung number 18 na tayo, guys. Yung number 80 naman, siya po ay merong 54.5 billion pesos. Siya po ang may-ari ng Unilab at Del Monte Philippines. Pero ibang negosyo niya, hindi ko na alam yon. Pero alam ko marami pa Sila po ang number 18, The Campos Siblings. Yan. Kita nyo Campos Sibling. So, ito, magandang nasa 18 ka na, no? Napakaswerte para sa akin sa nakikita natin. Well, anyway, yung susunod naman, yung ika-17 pinakamayaman sa Pilipinas. Yan, sana lang all, di ba? Sana all. Well, 56.8. Meron siyang net worth na 56.8 billion pesos. Yeah. May-ari po siya ng Monde Nissan Corporation. Yan. Ang pinaka magaling sa ika-17 hakbang. Hakbang talaga. Ang pangalan niya ay Hartono Quifanus. Ayan, Hortono Quifanus. Medyo milahi siguro to. Hortono Quifanus. Well, anyway, sabi nga mayaman daw na tao sa Pilipinas. Pero siya po ay tila mihalo, di ba? Ang kanyang net worth, kita niyo na. Yan na. Number 16 naman tayo, guys. Number 16. Ang kanyang net worth ay umaabot sa 58 billion pesos. Yan. Sana Ayan. Lumapit tayo dito. Siya po ang may-ari ng San Miguel Corporation. Walang iba kundi si Soledad Open Coangco. Yahoy, kita nyo, ang dami mayaman dito. Grabe, no? yeah. Talagang,
alam nyo, makikita ho natin kung aaralin natin yung kanilang mga pinagdaanan. Sila po ay talagang nagsikap. Kaya thankful tayo pag may mga ganyang mga Pinoy no, na nagsisikap. Hindi ho basta-basta yumaman ang isang tao nang walang hirap. Naghirap din ho yung mga yan. Okay, sa ano naman tayo? Ika-15. Yan. Ang kanyang net worth ay tumataginting na 95.7 billion net worth. Wow! Siya po ay may-ari ng Century Pacific Food Incorporated. Walang iba kundi ang Po family. Yan, Po. Ayan, P.O. family. Hindi lang natin alam kung kamag-anak to ni Fernando Po. Pero ibang spelling naman yun. Po. Ayan. Talagang talagang may mga alam nyo, minsan yung sa pangalan kasi dyan natin makikita, mayaman to, di ba? Yung mga ganon. Anyway, sa number 40 naman, ang kanyang net worth ay tumataginting na 98.6 billion. Grabe, billion ha, guys. Siya po'y may-ari ng Mercury Drug. Yan. Yan. Ang may-ari po ay si Vivian K. Ascona. Ayan. Alam nyo, minsan, no, meron ako nakausap na mayaman din Ang sabi niya, hindi laging ang negosyanteng mayaman ay nag-uumpisa sa may puhunan. Meron ako nakausap, siya po, yumaman siya ng walang puhunan. Grabe. Diskarte lang, siya yung nag-manage, siya yung nagpalago ng negosyo. Pwede pala yun, guys. Kaya Di ba ang galing? Kaya kayo dyan, kung nangangarap kayo yumaman kagaya nila, huwag kayong mag-alala masyado dun sa sa pera. Kasi kahit walang puhunan, diskarte. At yan, winner, pwede na tayo yumaman. Madiskarte. At saka hindi lang yan kailangan marunong tayo magpatakbo. Kasi alam nyo ho, maraming mayayaman na gusto nila, ikaw nang palago ng negosyo ko. Pero siguraduhin mo, wag mawawala at wag masisira ang tiwala ko sa'yo. Di ba ganun minsan? Yung mga mayayaman. Yan, sana winner makatagpo tayo ng ganyan, no? Payayamanin tayo. Yeah. Well, anyway, eto na. Okay, ito naman. Siya po ay si Vivian K. Ascona. Okay na tayo dyan. So, number 13, ay ito kaibigan ni Atty. Topacio to, di ba? Na merong net worth na 104.4 billion pesos. Grabe. At siya po ay may-ari ng Mega World, Emperador, Alliance Global Group. Yan. Walang iba kundi si Andrew Tan. Di ba? Sir Andrew Tan, hi! Sana dumalaw po kayo dito. Yan, Sir Andrew Tan. Nakakatuwa naman. Kita nyo, laki ng net worth niya. Kasi alam nyo, minsan kasi yung kayamanan kasi sa pamilya yan Minsan sinasama-sama na yan, di ba? Nagtutulungan ang bawat pamilya. Walang sinasayang na sandali. Sana ganun din tayo. Anyway, ang ika-12 hakbang naman, no? Na merong 107.3 billion net worth ang may-ari ng Metrobank. Walang iba kundi ang siblings yan. Yeah. Congratulations. Alam mo, nakakatuwa, no? Na merong mga tao na hindi natin masyadong nakikita pero sila po ay patuloy na nagpapayaman. Sabi nga ho ng iba, bakit ang mahirap tuloy-tuloy ang paghihirap? Ayan. Bakit daw ang mayaman ay lalong yumayaman? Oh, yeah. Alam niyo ho ba, meron din, hindi naman ho lahat, no? Pero meron akong kilalang mayaman, pero kuripot. Yan. Mayaman siya, pero kuripot. Bakit? Kasi ayon sa kanya, kapag ako ay nag-iipon ng pera, ay see to it na hindi ko yan gagamitin para sa personal kong pangangailangan. Ayan. Minsan kasi tayo nga pong mga wala na nga, pero galante pa, di ba? Mahilig man libre, lalo na yung mga nanliligaw dyan. Mahilig man libre kahit walang wala. Yan o, mga naman. Sabi nga para yumaman ka, kailangan konting kuripot lang. Huwag naman sobra kasi baka naman imbes na ililibre mo yung babae, ikaw pa ilibre ng babae, di ba? Dapat, half-half kayo. Okay. Ayan, nakakatuwa. Kita nyo at bago tayo mag-break, meron tayong last na ipapakilala sa inyo na merong 110
billion network. Ayan, pesos yan ha. Siya po ang may-ari ng JG Summit Holdings, Cebu Pacific, at All Robinsons Mall. Walang iba kundi si Mr. Lance Gokongwei. Oh, Yan. yeah. Siya ang ika-11 sa pwesto ng pinakamayamang tao sa Pilipinas. Di ba nakakatuwa? Wala mo ba kayo napansin? Mas marami ang merong halo, di ba? Hindi purong Pinoy kundi may halong lahi. Alam niyo na kung ano yun. But, ito yung maganda. Marami yung idea ang kinuwento sa akin. Bibigyan ko lang ho kay mame ng mga datos. Okay, at pansamantala ay sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ilang paalala mula sa ating himpilan. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Sa huling bahagi na ating programa, syempre, sa ngalan pa rin ng ating kapatid, Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:48 ng umaga. Palagay ko yung guest ko, hindi ngayon, baka bukas pa siya makapunta. Anyway, ayan, Doc Cherry, I'm waiting, di ba? Kung hindi daw ngayon, baka bukas, no? Sorry, Daniela, ha? I'm sorry, yan. Okay, at ngayon naman sa pagpapatuloy ng 20 pinakamayaman dito sa ating bansa, yan. Nandito na ho tayo sa number 10, yan. Ang 10th pinakamayaman na tao sa Pilipinas ay merong network na 127.6 billion pesos net worth. Owner ng Coca-Cola Philippines at Union Bank. Walang iba kundi ang Aboitiz family. Wow! Dapat bumahari ito ng meron pala kayong ganyan. I-share nyo naman dito sa amin. Yan. Para naman masaya yung mga tao dito at kami na rin, di ba? Okay, ang ika-siyam na pinakamayaman. Merong net worth na 133.4 billion net worth pesos. May-ari ng Pure Gold at SNR. Ayan, walang iba kundi si Miss Susan Ko. Oh, yeah. Ayan. Kita mo pa na ang shopping natin dyan, hindi natin kilala. Sila pala yun, di ba? Pag mayaman, alam nyo guys, no, sa totoo lang, kahit na tayo po ay hindi tayo yumaman, okay lang po yun. Ang importante, ipagpasalamat po natin na mahaba ang buhay natin, yan. Ipagpasalamat natin na merong Panginoon na nandiyan dyan para sa atin, di ba? Yan. At hindi lang po yan, guys, no? Alam nyo, yung pagyaman nila, hindi yung madali yan. Lagi nyo tatandaan. Ang pagyaman po kasi ay dagdadaan ho yan sa hirap. Namumuhunan. Meron ho akong kaibigang Chinese po. Isa siyang writer ng World News. Sabi niya, noon kasi medyo mahaba yung schedule ko sa labas, okay lang. Kahit saan nila ako yayain, okay lang. Ganun di ba? Lagi ako sa mga Chinese restaurant at nakikita natin yung mga negosyanteng Chinoy, no? Nakakatuwa kasi sa sobrang yaman nila, nakukwento nila sa iyo yung mga ideya, nakukwento nila yung mga bagay-bagay na hindi natin alam. Alam niyo ho ba, sa mga Chinoy pala, pag merong naghihirap silang mga kasama o kapitbahay o kaibigan, automatic pagtutulong-tulungan nila, magsishare-share sila para makausad o makaahon yung naghihirap nilang kapitbahay. Yun, ganun ho pala. At hindi lang po yan, no? Ang nakakatuwa pa, sila po ay hindi agad-agad, no? Nag-e-expect ng pag-unlad ng tao na tinulungan nila, kundi masaya na sila na yung bumagsak na negosyo na kaibigan nila o kakilala nila ay nagsusumikap para umasensong muli. Yon. Ibig sabihin, ang mga Chinoy pala, hindi ho sila basta-basta nagpapabaya sa kapwa nila, kundi humahanap sila ng paraan para makatulong. Dapat ganyan din mga Pilipino Pasensya na kayo ha, marami akong kilalang mga kaibigan ko na mga mayayaman na imbis na matuwa sila na umaasenso ang buhay ng isang tao, di ba? Ang ginagawa nila, sinisiraan nila,
meron dun mga tao na, alam niyo yung mental, crab mentality yan. Imbis na hilahin nila yung tao pataas, hinihila nilang pababa, lalo na kapag yung hinihila nilang pababa ay magaling sa kanila, yung mas matalino, mas maraming kayang gawin, di ba? Yun ho ang nangyayari dito sa atin na mga pure Pinoy. Hindi naman ho lahat, no? What I'm saying, yung mga ilan sa atin na reason kung bakit hindi umaangat ang buhay natin kasi naghihilahan pababa imbis na magtulong-tulong para umangat ang buhay ng isang tao, eto na, nauuwi tayo sa wala. Yung mga ganun ho. Kaya ayaw namin ni Winner ng ganyan eh. Gusto namin, pag alam natin naghihirap ang bawat isa, magtulungan tayo kung kaya natin itulong. O kaya naman, hindi man natin sila mabigyan ng financial, pero ang gagawin na lang ng iba, ay bigyan na lang ng idea, 'di ba, Winner? Idea, 'di ba? Oh, Bigyan yeah. niyo ng idea at maaring tayo kasi sa kahit papano sa edad natin, Tama. meron tayong konting alam, 'di ba? Alam niyo ako, sa mga kasamahan ko, puro mayayaman yung nakakasama ko eh. Thankful na ako sa ganun, masaya na ako dun kasi makasama ka ng mayaman, feeling mo mayaman ka na rin, 'di ba? Ganun ho yun. Yan. Masaya tayo na meron tayong mga nakakausap na mayayamang tao na sinishare nila kung paano sila yumaman. Sinishare nila kung paano sila dumaan sa hirap, dumaan sa maraming bagay-bagay na hindi nila ipinagkakait. Yan po, be thankful tayo dyan pag nagkaroon tayo ng mga ganyan. Nako ha, dyan na ho muna natin puputulin yung kwento natin sa mayamang tao sa Pilipinas. Talagang ang dami, hindi natin akalain, no? But anyway, gusto ko lang bumate dun sa mga patuloy na nagpapabate, di ba? Ayan. Pasensya na kayo guys ha. Ito kasi, kailangan batiin natin, baka hindi na sila manood pag hindi tayo bumati sa kanila. But anyway, sabi nga po ni Atty. Topacio, bigyan natin ng daan ang mga patuloy na nanonood at nakikinig dito sa programa. Ayan. Aha. Hello din kay Attorney Macnil Rante. Alam natin si Attorney busy yan eh. Hindi na natin siya makita. Anyway, marami tayong mga way na ito na. Hindi ko lang alam kung totoo to. Laging nagte-text sa akin si Prince Philip Arthur Louis. Totoo kaya to? Tanong natin sa mga magagaling sa computer. Kasi ginugood time ako ng ang tao na to. Lagi niya akong, meron pang tumatawag sa akin. Ako, guys, never kayong tatawag sa akin na madaling araw or gabi na. Usually kasi pag hindi ako sumasagot, always remember, tulog ako. O kaya naman po, marami akong ginagawa. Pasensya na po. Pasensya na yung tumawag sa akin kagabi na wag kayong tatawag. Marami po akong ginagawa. Kung alam nyo lang, wala akong bubong ngayon. Tinanggal lahat ang bubong ng bahay ko dahil nga po sa sobrang sira na, kailangan talagang gawa ng paraan. Kaya hello sa ate ko. Salamat po sa tulong mo. Hello din sa anak ko. Salamat sa tulong mo kasi hindi yan mapapalitan kung hindi dahil sa'yo. Ayan. Hello din kay Joyce Dayan Velasco ng mga taga Pampanga ito. Ayan, salamat. Asawa to ng pinsan ko. Hello din kay Ronald Gadaya. Ano ba Ronald umaabuso ka na. Lahat na ng TV network ini-interview ka ha. Kita mo. Swerte talaga no. Lahat ng kabutihan mo ay pinagkakaguluhan. Sabi nga po nila. Hello din kay Doc Rainsam. Yan, hello po. Kay Jay Abad, John Langdin. Ayan, kay Mami Beth Molinos ng Barangay Genti de Leon. Hi! Lalong-lalo na sa iyong barangay captain. Hindi ko man nakakausap masyado yan. Si Kapitan Bong Ferrer. At saka yung kanyang mami. Si Mami. Ayan, Mami Ferrer yan. Mameng, sabi nga po, yan ang palayaw niya. Hello din kay Josephine Salvador. Nako, Sak. Puro kayo promise. Sabi niyo pupunta, hindi naman kayo pupunta. My goodness. Kayo ha. Alam niyo naman, pag si attorney ay narito, napaka-busy talaga namin. Ayan. Okay, hello din kay Mike Delara. Hello po, Dindo Hernandez. Gina Patanaw Broom. Ayan, Kapitan Rolly Dorana. Salamat po. Milagros Salvador. Ayan. Diego Magpantay Jr. Ayan, si Sir, alam ko out of the country to eh. Itong mga tao na to. But,
nire-review nila yung mga video. Anyway, salamat po. Hello din kay Elsa Cerilo Joneda. Ayan. Hello din, Kavik Salongahay. Nasa ka na? Ayan. Salamat sa inyo. Salamat sa mga ano dyan, mga ginagawa nyo. Pagbutihin nyo yung inyong travel, alam mo na, at yung pasalubong, alam mo na, dapat meron kayong pasalubong, ha? Okay, Marilyn Espiritu. Hello po. Angel Valimento. Hello, Tin Gonzalez. Ayan. Arlene Jackman. Ayan. Eva Grejalvo Nunez. Mabuhay kayo. Dave Fajardo. Hi, Sir Dave. Dave Fajardo. At saka si Attorney Jerry Manalili. Ayan. Mabuhay po kayo. Mon Samson ng Manila Bulletin. Talaga kahit saan sinusundan mo ako, ha. Ayan. Mon Samson ng Manila Bulletin. Aha. Alan Rose. Thank you. Mark Lexter. Hello po. Kaloy Tolentino. Veronica Estrada Lim. At be thankful tayo mga kaibigan kapag Pinoy ang yumaman sa buong mundo, dapat ikarangal natin sila. Ayan. Lalong-lalo na kapag ang kanilang kaisipan ay mabuti at hindi masama. Okay, so yan po ay ilang mga pagbibigay ng pasasalamat sa lahat na mga Pilipino na patuloy na nagsusumika para gumanda ang buhay. Dapat lahat tayo ganun di ba? Huwag kayong reklamo na reklamo. Sabi nga kung hindi kasya yung perang hawak-hawak mo, humanap ka pa ng ibang pagkakakitaan mo. Ayan. Tama yung anak ko, kahit chicharon, pinapatulan Nasa call center na, titinda pa ng chicharon. Hi! Alam mo, nakakatuwa kayo talaga. Yan ang mga taong maipagmamalaki natin na hindi hirap kundi para sa kanila masarap ang mamuhay ng merong pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. At lalong-lalo na yung pagpapahalaga ninyo sa magulang ninyo, napakalaking bagay niyan. At hello din kay Boss Drew Nasino, yan, and company, sa inyo lahat dyan, sa ating production, sa TOC, at syempre, kay Wither and Company, yan, sa inyo lahat dyan, sa produksyon, sa newsroom natin, at hindi lang po yan kay Boss Ted. Hello, si Boss Ted na, hindi ko nakita. Kulang hindi kita nakita. Anyway, at sino ang nasa susunod na programa? Tingnan natin. Ayan, nakalimutan. Joke, hindi. Anyway, bigyan natin ng daan itong ating nasa natin. Ayun. O, diba? Itong paborito ko. Makakatulong sa'yo ang panahon ng kagipitan. Oo nga. Buti alam mo. Bakit may ganun? Next program mga kaibigan. Let's go to Balitang Bayan. Kasama si Jen Patrolla. At syempre mga kaibigan, ako po si Miss Juvie de Guzman sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Nagsasabing ang taong nagsisikap at nagtsatsaga ay laging may magandang bukas. Huwag kayong mag-alala, lahat tayo ay may pag-asa. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:59 ng umaga. Bye for now! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!